Nabasa ko yung kwento niyong ang title ay Broken Heart. Katulad mo, ilang beses din akong umiyak dahil sa kwentong yon. May kakilala kasi akong namatay ang nanay dahil sa broken heart. Galit siya sa nanay niya dahil lang nasa isip niya. Ito ang dahilan kung bakit umalis ang tatay niya at naghanap ng iba. Mas close kasi siya sa tatay niya. Ang nanay niya kasi ang breadwinner ng pamilya. Gabi na kung umuwi, madaling araw umaalis na para magtrabaho. Nang iwanan sila ng tatay niya para sa mas batang babae na nakilala nito sa text, gusto niyang sumama pero hindi pumayag ang nanay niya. Mula noon araw-araw niya nang inaaway at sinusumbatan ng ina. Ilang beses na rin siyang natigil sa pag-aaral dahil sa pagre-rebelde niya dito. Pero hindi siya sinukuan ng ina. Naging parang bingi ito sa mga galit niya. 6 na taon mula nang makatapos siya ng kolehiyo, nagkaroon na rin siya ng sariling pamilya, pero hindi niya sila pinakilala man lang sa nanay niya. Kung hindi nagpumilit ang asawa niya, hindi pa siya makikipagkita. 6 na taon na nag-no contact siya sa nanay niya, at nang muli nga silang magkita, may kung anong kumurot sa puso niya nang makita niya ito. Ang payat kasi, tapos puti na lahat ng buhok, kaso saglit lang yung kurot. Parang katulad kay Simon, parang may demonyo na namang bumulong sa kanya na dapat galit siya sa nanay niya. Nagtanim ka ng galit kay nanay kasi iniwan kayo ng tatay mo. Eh di ba walang trabaho ang tatay mo? Natural nakakayod marino ang nanay mo. Shirley, nasa Maynila kayo noon, nangungupahan. Lahat binibili, lahat binabayaran. Bakit ka nakikinig sa demonyong bumubulong sa'yo? Tanong ng asawa niya sa kanya nang minsang mag-aya itong bisitahin ng nanay niya. Dahil nang tawagan ito ng mag-ama niya ay ubo ito ng ubo. Pero nagalit siya. Nagwala pa nga. Tatay mo ang tumalikod sa pamilya ninyo. Bakit kay nanay ka galit? Tanong ulit ng asawa niya. Tumataas na rin ang boses. Palibhasa kasi mamas boy ka kaya ganyan ka. Sagot naman niya. Natigilan naman ang asawa niya. Pero sandali lang. Saka ngumiti at umiling-iling. Tapos nag-impake ito ng mga gamit nilang mag-ama. Nang tanungin ni Shirley kung saan ang punta nila, ang sagot ng asawa niya ay, kay mama, di baling mamas boy basta hindi mo kasing tanga. Sa galit niya nun, tinawagan niya ang nanay niya at inaway. Sinisi niya na naman sa lahat, mula sa pag-iwan sa kanila ng tatay niya hanggang sa pag-aaway nilang mag-asawa. Sa huli, ang nasabi lang ng nanay niya, sorry anak, hindi na mauulit. 3 araw ang lumipas nang may magpuntang social worker at pulis sa bahay nila. Okay na silang mag-asawa. Pinag-usap sila ng biyenan niyang babae at lalaki. Katatapos lang din nilang mag-usap nung dumating yung social worker at pulis. Nakaalis na siya noon kasi bibili siya ng mga babaunin nila. Pupuntahan nila ang nanay niya at aayain ng tumira sa bahay nila. Naliwanagan na rin kasi siya eh. Totoo nga ang sinabi ng mister niya. Tanga siya. Biruin niyo yun, sa nanay niya siya nagalit na siyang provider ng pamilya nila. Pero hindi sa tatay niyang katulad niyang palamunin ng nanay niya noon. Nasa grocery na siya nang malaman niya ang tungkol sa bisita nila. Nagbabayad na siya sa cashier. Nagbabay siya agad kasi kailangan niyang itap ang cellphone para makapagbayad. Wala kasi siyang cash na dala. Paglabas niya ng grocery habang inilalagay niya sa sasakyan ang mga pinamili niya, may tumawag sa kanya sa palayaw niya noong bata. Bilog. Paglingon niya sa kaliwa, nandun ang nanay niya. Nanibago nga lang siya dahil nakabistida ito ng puti at nakalugay ang buhok. First time niyang makitang ganun ang nanay niya. Yung ang porma ay hindi papasok sa trabaho. Nay? Mahina niyang sabi. Pero narinig yun ng nanay niya. Kumaway ito sa kanya. Tapos, unti-unti itong nawala.
Alam niyang hindi siya makakapag-drive ng maayos kaya nagtawag siya ng tricycle. Hilam na ng luha ang mga mata niya. Pagdating niya sa bahay, umiyak na siya sa asawa niya at paulit-ulit niyang sinasabi na nakita niya ang nanay niya. Ayon sa pulis at social worker, natagpuan ng kapitbahay ang wala ng buhay na katawan ng nanay niya sa loob ng kwarto nito. Yakap ang picture niya noong elementary siya. Noong panahong hindi pa siya napupuot sa ina. Nang makausap nila ang kapitbahay na yun, ayon dito halatang umiiyak ang nanay niya nang malagutan ito ng hininga. Kamamatay lang po niya nang makita siya kahapon. May order kasi siyang ulam kada tanghali. Hindi niya kinuha sa bahay ng araw na yun. Naalala ko, may ubo siya ilang araw na. Kaya kako baka may lagnat na rin si auntie. May duplicate din po kasi ako ng bahay kasi sa akin din po siya nagpapalabada. Ayun nga po yung naratnan ko. Lahad ng kapitbahay ng nanay niya. Huli na, namatay sa sakit ng loob sa kanyang nanay niya. Ang nanay niyang walang ibang ginawa kundi mahalin siya. Tiniis lahat ng hirap para mapag-aral lang siya at makalaban sa hirap ng buhay. Hindi ko man lang nasuklian yun. Puro galit, paninisi at sumbat ang binalik ko sa kanya. Huli na nung matauhan ako. Pinatay ko sa sakit sa puso ang nanay ko. Bakit ganun? Bakit nagpakita pa siya sa akin nun? Siya ba talaga yun? Pero bakit hindi na ulit siya nagpakita ulit kahit sa panaginip? Gusto kong mag-sorry sa kanya. Gusto kong bumawi pero alam kong huli na. Magkikita pa ba ulit kami ng nanay ko? Mayayakap ko pa ba siya ulit?